Okay, so this will be our February 6 Real Talk 101 episode 163. Paki-support po yung YouTube channel ko at saka yung dalawang Facebook account ko po. Yung link nasa ibaba po ng profile picture ko. At pwede din po kayo mag-message sa akin, mag-comment at mag-text, no? Nandyan yung phone icon, makikita nyo rin po yan. Mag-email din po kayo kung gusto nyo magkaroon ng discrete na process kasi yung iba talaga ayaw. Okay? So, ito po yun. Kukuha tayo ng isa. Inner strength. Ala, lahat nasa kalooban. You may be facing a challenge that you feel less than prepared for. And this is a reminder that you have all the tools in your spiritual treasure chest to handle this effectively. Take a step back and try to take a look, and it will take a look with fresh eyes. Ngayon, ibig sabihin nito, kasi inner strength, binanggit din dito yung spiritual treasure. So, lahat na talaga sa inyo na makakapanood nito, talagang ang kailangan ninyo ay spiritual guidance na, spiritual fixing. Ito na yung ritual. Kasi hindi na po kaya ng normal na tao ayusin ang problema ninyo. Ibig sabihin, marami ngayon sa inyo na nag-struggle sa relationship, sa pera, sa kalusugan, sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya, sa pagsasama, ay dahil sa spiritual. Alam nyo, ito gusto kong isabihin at i-spread ninyo sa lahat ng tao. Ha? Alam nyo kung bakit lumabas yung card na ito at nabanggit niya yung spiritual treasure. Dahil hindi ho lahat ng tao ay pwedeng gumamit ng Latin. Hindi ho lahat ng tao ay pwedeng gumawa ng mga maliliit na ritual. Kung ano po yung napapanood ninyo sa videos, sa reels ng ibang social media platforms at dito, lahat ng pampaswerte, lahat ng obsession spell, lahat ng obsession or love spell or kung ano-ano pang mga spell na meron na makikita po ninyo na basta may sasabihin at may babanggitin kayong Latin, hindi po pwede sa inyo yun. Kaya ho kayo magtataka na dati naman okay naman ang buhay, okay yung relasyon, okay naman yung pera, okay naman yung negosyo, yung pagsasama, okay naman yung anak, okay naman yung ganito ganyan. Bakit biglang nasira? Alam niyo po kung bakit. Para kasi yung isang bomba, no, na kapag ikaw ay natural na tao at hindi ka dumaan sa tahas, hindi ka dumaan sa panata, hindi ka dumaan sa pagkakaroon ng poder, hindi ka dumaan sa masusi na training sa pagdarasal or pagriritual, ibig sabihin kulang ka sa proteksyon. So para na ring isinugal mo ang sarili mong blessing, isinugal mo ang sarili mong kalusugan nang hindi mo alam kung saan tatama. Kasi yung focus mo is gagawin mo yung ritual, gagawin mo yung obsession na yan dahil gusto mong maibalik yung tao, dahil libre. Ang hindi mo alam, may kapalit. Kapag hindi mo nagawa ng tama, sa tamang sistema, or halimbawa, sasabihin doon sa video, gawin mo ito sa loob ng 7 araw. Ginawa mo sa 7 araw, pero hindi tama yung proseso. At lahat ng negative energy masasagap mo. Doon ka talo. Kasi wala kang poder, wala kang panangga, wala kang proteksyon, wala kang tahas, wala kang panata. Kaya nga po, may mga tao na nabubuang, namamatay, nadidisgrasya, no? Dahil po diyan, sa sobra ninyong support sa mga libre na mga videos, sa support ninyo or sa pagtangkilik ninyo dahil libre na pampaswerte, libre na pampabalik, libre na pampagana, at libre na po lahat-lahat, diyan kayo nadadali sa lahat ng libre. Ngayon, sabihin nyo sa mga kakilala nyo, sa kasamahan ninyo, kung ayaw ninyo
na magkaroon kayo ng kamalas-malas na buhay sa pera, sa kalusugan, sa relasyon, sa mga anak ninyo, sa asawa ninyo, sa magulang ninyo, ay huwag nyo tangkilikin lahat ng libre. Dahil sa bawat libre at sa bawat Latin na binabanggit ninyo at ginagawa ninyo, sandamakmak ang kapalit nun. Tingnan mo, di ba? Nanonood naman kayo siguro ng mga engkanto, ng mga videos. May kapalit yun. Kahit gumawa ka ng kabutihan, sasabihin mo sa engkanto, gusto mong gumaling ang magulang mo. Anong sasabihin ng engkanto? Sige, ganito gawin mo. Gumawa ka ng 3 kabutihan at gagaling ang mama mo sa loob ng 1 linggo. Hindi mo alam kung anong klaseng kabutihan yun. Dahil pagsubok yun. So ngayon, that's the real talk right there sa tungkol naman sa engkanto. Ito, sa mga nagmamarunong naman doon sa patakaran ng Diyos, dito tayo magkakaklaruhan, di ba? Hindi ko sinabi na mas malakas or mas may edge ako sa Diyos. Hindi ko rin sinabi na mali ang ginagawa ng Diyos. Diyos lang ang Diyos lang talaga ang nakakaalam. Pero pwede mong maramdaman, pwede mong masilip. Ano ba ang mga bagay na magiging sanhi ng kamatayan ng isang tao, kasiraan ng tao, at ano ba ang mga bagay at kung sino-sino ang nanira sa kapwa-tao. Yun ang kapasidad na meron ang manggagamot, ang reader, at clairvoyant na legit. So ngayon, kung real talk, nakita nyo kanina kung tignan nyo yung video ko na higit kalahating milyon, legit yan. Hindi ko ugaling mag-share ng mga gawain dahil hindi lahat ng tao kakayanin yan. Ngayon, yung gagawin ninyo, yung itinuro ko sa video na yan, paglihis lang po yan. Parang ano lang siya, parang pag-iwas mo sa matinding sakuna, matinding kamalasan, matinding kalbaryo sa buhay mo. So, nasa sayo yun kung susundin mo hindi. Wala naman sa pilitan yun eh. Pero, kung hindi mo siya gusto at ayaw mong sundin, wag mo na i-criticize. 'Di ba? Ganun lang kasimple ang buhay. Wag mo nang wag mo nang dibdibin, scroll mo na sa ibang page, doon ka sa ibang page, may ganun dapat. Tapos dito naman sa sinasabi niya, effective 'yan. Pag-isipan mo kasi malapit na yung First Friday. So baka kapag hindi mo na-aksyonan habang maaga pa, yung katiting na natira na blessing sa'yo ay mawala pa. Yung katiting na pag-asa na mabuhay ka ng matagal ay mawala pa. Yung katiting na ipon mo baka ma-scam pa. At yung mga taong nangutang sa'yo ay baka di mo na masingil. So ngayon, bottom line po dito, ang tao maririnig lang ng Diyos, ng energy, ng mga espiritu kung wagas at totoo ang paniniwala, tiwala at ang kanyang puso ay malinis din ang intensyon. Huwag kang magtaka kung minsan parang roller coaster ang buhay mo dahil din yan, real talk, sa mga ginagawa mong kabulastugan sa buhay. So, wala pang bahid na mga barang kulam at sumpa, 'di ba? Kung makasalanan ka na sa natural na pamamaraan, paano pa kung ibarang ka ng kalaban? O di wala ka ng sapat na lakas, wala ka ng swerte, wala ka ng pera, wala pa pamilya mo, wala nang magmamahal sa iyong kaibigan at iba pang tao kasi wala ka nang maibibigay. That's the real talk right there. So kung gusto mong isalba, ayusin mo ang spiritual side ng buhay mo ngayon na. Thank you.